pala ako napakilala. And thank you so much, Team Wolves, Mother Wolves, sa inyong pag-imbita sa akin dito. Parang last week lang si Coach Mike. So magkaiba naman kami ng topic ngayon. I think inabot siya ng 2 to 3 hours sa inyo. So sa akin naman 20 minutes and 3 hours. Hello, kumusta kayo mga mentors? Kadarating lang din namin kasi galing kami sa Manila, okay? And grabe, nakakabaliw. May nakausap kami bilyonaryo. Nababaliw kami. Alam mo yon yung parang grabe, milyonaryo pa lang tayo. Pero pwede pala tayong maging trilyonaryo. So, nung hindi ka nakakahawak ng milyon, parang ang dating sa'yo, ang hirap kitain nun. Pero kapag nakakausap ka pala ng ah, alam mo yon mas malalaking tao, mas malalaking negosyante, lalaki talaga yung mindset mo. Kaya ang unang tip para sa gabing ito, sasama ka at ang kakausapin mo at ang papakinggan mo, of course, ay yung may resulta sa'yo. Kasi kapag nakikipag-usap po tayo alam mo yon kung sino yung madalas na nakakasama mo, napapakinggan mo, yung mindset niya ay na-adapt mo. So kapag ikaw ay nakikipag-usap ngayon sa o 'di ba? Mas malulupit ang resulta, yun ang mindset sa iyo na posible pala. Yes, law of association. Kaya alam niyo po, ang topic natin ngayon, ano ba yung mga natutunan ko for the past 6 years na nag-network ako na kailangan, since kayo po ay 114, dami nyo na rin, no? Pero sana, no, hindi lang pag Team Wolves kayo nakaka-attend. Dapat every event, nakukumpleto nyo yung 100. Kasi, ang advantage ng system ng I Am Worldwide, yung mother team, may pa-training siya. Iba-iba din doon. Kumbaga, nagbibigay ng talaga ng effort ang mga mentor to invite na hindi lang basta mga mentors, kumbaga dekalidad talaga. So ibig sabihin, yung trabaho mo dapat na ikaw ang kusang mag-aaral ng negosyo, may gumagawa niyan para sa atin. And make it sure na sasamantala mo 'yon kasi darating ang time, sobrang laki na talaga. So kumbaga hindi natin alam after 2 years, 3 years, 4 years, ano ba yung program para sa'yo. So ngayon na nandito ka, kailangan mo makisabay talaga sa mga program ng top mentors. Alam niyo po, dapat bibigyan natin ng parang ako, naalala ko 2009 na na-invite ako sa networking para may idea lang kayo. 2009, pero 2011 pa lang ako nagseryoso na, sige na nga, na gagawin ko to kasi nag-work ako po noon eh. Hindi to I Am Worldwide Pero imagine mo from 2009 nalaman mo na yung networking, 2011 ka nag-start, 2016 nung yung I Am Worldwide doon pa lang talaga ko naintindihan kung anong networking. Imagine mo ang tagal ng pag-aaral ko. Kaya mga mentors, yung mga ini-invite na mga top mentor, hindi nyo na po kayang bayaran yung oras na inaral nila. Experience na po kasi yung binabayaran nyo. Yun yung kahit anong mangyari, halimbawa, ang mga mentors, kahit anong mangyaring problema sa network niyan, kaya pa rin ulit niyan mag-build. Kasi na sila pinatatag na sila ng paulit-ulit na pag-aaral, paulit-ulit na experience. Halimbawa, ikaw, nasasaktan ka pa kapag may nagre-reject sa'yo. Yung mentor, matatanong mo, bakit ganun? Parang baliwala lang naman sa mga mentor yung nangyayari. You know what? Kasi libong beses na nila na-experience. Alam na nila yung pakiramdam, hindi na sa kanila bago. Kaya para masanay ka sa isang bagay na ganon, alam mo ang gagawin mo? Kailangan lagi mo siyang maranasan. So kung limit lang yung time na nararanasan mo yung mga bagay na ganon, meaning to say kulang ka pa. So dito sa negosyo natin, lang naman, basic lang yung sasabihin ko sa'yo na kailangan mo maintindihan kasi you are building your business long term. So tayo po dito, siguro naman may mga bago dito, pero I think mas marami na rin po yung mga leader na. Okay? Pwede ba ditong mag-comment ng number 3 kung ikaw po ay below 6 months pa?
Number 3 po sa mga below 6 months, si Marie Chris. Okay? Si Marie Chris lang ba? 1, 2. O si Bona, si Lourdes, si Justin, si Jackie. O yan mga bago natin. So, kayo po, yung ituturo ko po sa inyo ay based na sa aking experience para aware naman kayo na ito pa lang dapat kong gawin. Kasi pag ikaw ay natuto sa, katulad ko po, sabihin na natin na hindi na 13 years. Sabihin na natin 7 years na lang or 6 years kung ano na lang tinagal natin sa IAM. Yung itinagal po namin, ang dami na namin natutunan doon. Kaya pag nagturo kami, ano na yan, kumbaga pulido na. Ibig sabihin, adapt mo na lang para hindi mo na ma-experience yung mga hirap, sakit, puyat, pagod, at saka yung tagal, yung patience na binigay namin dito sa business, mas maikli na para sa inyo. Kaya bless ka kasi may mga top mentors na may resulta na naka-experience ng sobrang hirap na ngayon hindi mo na ma-experience. Yun po kasi yung bless ka doon sa mga mentor mo. Kasi kapag kunento ko po yung buhay ko dito ng pagne-network ko, hindi kasya po ang isang gabi na magkakasama tayo. Maniwala ka. Hindi mo kumbaga maisip mo na kaya niya ba yun? Totoo ba yun? Parang ayaw mo na mag-networking. Kapag kunento ko dito lahat ng na-experience ko, makikita mo lang ngayon yung parang mga mentor na sarap naman ang buhay nila. Pero kapag nagkwento na sila, doon mo may experience na parang hindi pala madali yung pinagdaanan nila. Ngayon, ang gagawin natin, papaikliin na natin yung mga pinagdaanan na tagal ng mentors, ang gagawin na natin sa'yo ay yung pinakamadali na. Kaya kopyahin mo ng mabilis na mag-adapt. Imagine mo, may question ako bago ako mag-start ng slide ko. Ito yung question ko sa inyo na assignment mo. Tanungin mo ang sarili mo, ilang taon ka na dito sa I Am Worldwide? O ilang buwan ka na? Kailan ba ang target date mo na dapat passive income ka na? Yung kahit, halimbawa, kaka-start mo pa lang, kailan ang ika-fifth year mo? Ikaw naman ngayon, 3 years na, 4 years na, hanggang kailan mo gusto mag-network? Kasi pag wala kang target date, gusto mo ba 50 years old ka na, 60 years old ka na? Sabihin na natin dito yung mga 30s. Gusto mo ba 70 years old nagne-networking ka pa rin? Kasi ako ito natutunan ko to sa sa top mentor. Hindi mo pwedeng halimbawa sabihin mo hangga't may I Am Worldwide po magne-networking kami. Wala kang target nun. Wala kang target. Ibig sabihin wala kang na-vision na hindi ka nakapag-build para hindi mo maranasan ng maaga yung passive income. 5 years lang dapat na experience mo na yan. Kasi kami 5 years kami sa I Am Worldwide. Sabihin na natin going to 6 years. Pero naranasan namin na mag 1 million na, mag 2 million na, 'di ba? 3.2 million nga tayo nung pandemic eh. So, hanggang kailan ka? Baka kasi 3 years ka na, 4 years ka na, ay kailangan niyo pong tanungin yung sarili mo kung anong kulang na hindi mo nagagawa, dapat habang tumatagal ka may nangyayari sa'yo dito. Baka mali ang pagbibuild mo, may kailangan kang itama sa attitude mo, nakakapagsabi ka pa ng mali sa mga environment mo dito sa ano ka pa, reklamador ka pa. So, medyo doon tayo nagtatagal. Ngayon medyo, yan. Ang topic natin, self-awareness, kasi yung natutunan ni Mentor Aryan, ituturo ko na sa inyo para hindi na kayo mahirapan. Okay? So, ito, sabi ko nga ano yung kailangan kong ituro sa inyo? Kasi first ko ulit pag dito ako nagtitraining, gumagawa ako ng training eh. Wait lang paano ba to? Wait lang, ayusin ko lang. Bakit ganun? Present. Wait lang. Hindi ko na naman ako. Wait lang po Nasaan ako? Oh my God, ba't di ko siya makita? Ayan. Mens, nagahang ako. Wait lang. Kasi na host. Oh my God, nawala na ako. Oh my God. Yung laptop mo na kailangan ng paltan dahil punong-puno na ng mga kung ano-ano. Charot. Okay, sige, dito tayo. Nakikita nyo ba, Mens?
Diba? Hindi kasi to PowerPoint. Okay, ayan. Ano na ako? Full screen na ako mga mentors. Naririnig niyo po ako or nagahang ako? Mens, wala ka, Mens. Wala kang video. Pero naririnig niyo ako? Yes po. Okay lang na wala akong video. Basta importante naririnig niyo ako. Ako pa rin to. Oo, kasi hindi nalalag yung laptop, tinutupi lang. Walang shutdown. Okay? Kaya ganyan na nangyayari. Anyway, ito yung course natin for ano ha. Medyo malalim to, pero make it sure na ano nyo lang, kunin nyo yung pinaka basic na kaya nyong i-adapt para dito sa ano, kasi medyo yung iba talaga. Kung bago kayo guys, maglista kayo kasi on the way maiintindihan nyo din ito ha. Ngayon, ito yung first slide natin. Wolves course to kasi first time ko na naman tong ginawa para sa inyo. Okay? Pag dito kasi ito yung first baby ko. So gumagawa talaga akong training bago ko pa iti-training ulit sa iba. Kasi medyo nanggigigil ako sa inyo. Okay? Nanggigigil ako sa inyo kasi kailangan ibang 2024 na po kayo. Nanggigigil ako dun sa mga old leaders dito. Okay, kailangan hindi na lang dalawa yung sports car nyo. Kaya yung training ko sa inyo, para sa inyo talaga to. Okay, kung tinatamaan ka, para sa iyo talaga to. Pero 100 naman 124 naman kayo, kaya hindi halata kung para sa iyo to. Okay, anyway, ayan mga mentors. First, ito yung question ko sa inyo. What is your main goal? Lagi mong babalik pa rin tayo dito mga mens ha. Mga mens, tinatanong mo ba every time na sa ngayon, halimbawa 3 years ka na, 4 years ka na, or 2 years ka or 1 year ka, ano pa talaga ang goal mo? Bakit mo talaga ginagawa si I Am Worldwide? Kasi after na malaman mo kung alam mo na at sigurado ka na kung anong gusto mo, kailangan mong maintindihan at itanong naman sa sarili mo, are you matured enough to handle a bigger organization? Kasi ang sagot po sa lahat ng mga goal mo ay malaking organization. Malaking organization na nagre-resulta. Hindi basta organization lang. Okay? Hindi ganun ha. Meron kasing lumalaki na organization na hindi naman nagre-resulta. Alam mo yon, yung pare-parehas na kayo. Okay? Yung parang walang nangyayari, may pay-in, nawawala, pero wala kasing target. Ano ba ang gusto mo every year? Katulad nito, ang pagsiset ng goal kasi ngayong December hindi January. Huwag kayo magpapatawag ng meeting na January na. Tapos doon pa lang kayo nag-start. Kasi dapat January pa lang, start na kayo. December pa lang, nakapag-meeting na kayo. Yun ang tama. Kasi calendar na po ang January. Nag-i-start na po actually, ang 90 days nga sinisimulan po ng November pa lang eh. Kasi 3 months ka na, awarding na kaagad ng January. O nakapag-start ka na agad. Para may idea kayo ha, November sinisimulan ang 90 days para pagpasok ng January, nag-awarding na kaagad. Kapag yung every 3 months may 90 days ka, ginagawa po yun. Ngayon, ano ba ang plano mo ngayon 2024? Nakapagmuni-muni ka na ba ng mga na-achieve mo ng 2023? The question is, satisfied ka ba sa nahit mo? Baka sa dami ng incentive na nilabas, wala kang nahit. Pero sa lahat na nakahit, congratulations po. Ngayon, kausapin mo yung sarili mo. Ano na naman ang makukuha mo sa 2024? Iwanan mo na yung dating ikaw na parang pumapayag ka na walang nahihit na incentive, pumapayag ka na hindi ka nakakapaglabas ng kotse, pumapayag ka na hindi ka man lang nadagdagan ng milyon, pumapayag ka na hindi ka man lang nag-rank up. Alam mo yon, makikita mo yan sa goal mo kung 2023 may nangyari ba sa'yo. At ngayon ang tamang panahon, wag mo nang tapusin ng December para magmuni-muni ka. Ngayon pa lang, i-clear mo na sa mind mo, ano ang nangyari sa'yo ng 2023 at anong mga kailangan mong idagdag, baguhin, at gawan ng action. Ngayon po kailangan may nadagdag sa'yo. Kasi kami last year,
tiningnan ko magkano yung kinita namin, o this year magkano na yung kinita mo, ilan yung sales ng grupo mo. Ganon, 'di ba? Last event po natin sa Elite, tayo po, I think hindi tayo 235 million nung 2022. Hindi ko matandaan kung ilan yung sales natin Pero ngayon kasi 235 million ang sales natin. Kalahati ng Team Blast. So, next na tayo, kalahating billion na tayo. Yun ang target natin. So, ikaw, para maintindihan mo na ganun pala dapat ang isang leader. Ang isang leader pala, chine-check ang sales ng isang team bago mag-end of the year. Ikaw, dapat nag-check ka ng sales every end of the month. Okay? Lalo na pag nag-start ka, nagbibilang ka kung ilan ang pumasok na mover sa'yo. Ilan na ang mover. Doon yan nag-start Bago ka magkaroon ng maraming milyonaryo under ng organization mo, are you matured enough to handle a bigger organization? Paano ka nagbe-vision para sa isang organization na gusto mong ibigay sa'yo? Kasi kung ang mindset mo pa lang ay mag-just for you at mag-give me five, masyado ka pang malayo para maging milyonaryo. Masyado ka pang malayo para maging top earner ng kumpanya. Kung ang iniisip mo pa lang ay mag-give me five at just for you. Naiintindihan niyo po ba ako? Kasi ang pinag-uusapan na natin dito, malaking organization. Ang pinag-uusapan na natin dito, mahit mo yung mga bigger goals, hindi lang para sa'yo, kundi para sa malaking organization. Kasi nung nag-start po ako, umiiyak ako dahil ang dami kong DR, wala akong grupo. Naintindihan ko kasi na ang networking pala, palakihan ng grupo, paramihan ng top earner. Pag hindi ka nakaka-build, tatagal ka dito ng ikaw lang. Pansin mo, 3 years ka na, pag nagpatawag ka, ilan pa lang, dapat napapansin mo yun para nag-goal ka ng mas malaki. Every month, tinitingnan yan, ilan ang pumasok, ilan ang naging active. Tingnan mo, ngayong month na to, ilan ang pumasok sa atin, ilan ang nadagdag RQB mo, ilan ang active. Dapat na monitor mo yan. Trabaho po natin yan. Kung nagpapalaki ng grupo, nagmo-monitor po. At dapat aware ka po dyan. Okay? Are you learning, guys? O, ganito. Sabi, ito yung natutunan ni Mentor Aryan in just 6 years. In doing IAM Worldwide. The key takeaways for the course. Okay, ito Number 1 kong natutunan at napansin sa lahat ng mga milyonaryong mentors dito sa IAM Worldwide. Number 1, wag mong, ito yung mali kasi talaga na nagagawa ng ibang mentors. Ito yung sinasarili mo yung team mo. Hindi mo kinokonekta sa mga mentors ang grupo mo. Number 1 big no-no yan. Hindi ka nagpapasa ng information. Walang association ang mga mentors, especially po pag OFW. Baka hindi ka nagpupunta ng office, hindi ka umaattend ng Titans gathering, hindi ka pa umaattend ng event ng Blast. Hindi ka rin umaattend ng Saturday. Umuuwi ka ng Pilipinas, dumadaan ka lang ng office, nagpicture ka lang, tapos na. Guys, never lalaki ang grupo mo pag hindi ka nakakausap ng mga mentors, hindi ka nakakasalamuha. Yung pupunta ka ng office, madaling-madali ka pa sa pag-uwi. Marami na ako nakitang ganyan. Maniwala ka, hindi lalaki ang grupo mo pag ikaw lang. Alam mo bang leverage ka sa top mentor? Ako, advice ko sa inyo, gamitin nyo si Mentor May. Imagine mo, ang bless natin, top 1 earner ng kumpanya. Na-under tayo ng umbrella nun. Pansin mo, lagi yun ini-invite kahit small team. Ba't di mo invitein? Pero kung pag i-invite ka, magpakilala ka naman na may grupo ka. Huwag mo basta-basta ini-invite yung top 1, tapos 2 lang kayo, 3 lang kayo. Okay lang mag-invite, pero patunayan mo na, alam mo yon, sulit naman yung pag binigyan ka ng oras ng top 1 mentor mo. 'Di ba? Pero never ever mong gagawin na sasarilinin mo yung grupo mo.
Napaka-bless mo na may grupo ka. Marami na akong nakita na magaling na mentor, pero never lumaki. Alam mo, maraming magaling, pero hindi na-tee-up ang company, hindi na-tee-up ang product, hindi na-tee-up ang grupo. Ito ang maling mindset. Huwag mong ipagdamot yung grupo mo sa mentor mo. Actually, pabor yan sa mentor mo. Alam mo kung bakit? Wala siyang trabaho eh. Pero alam mo yun, sobrang love ka ng mentor mo, tinatanong ka kung paano ka magbi-build, tinutulungan ka. Imagine mo, pwede ka niyang hayaan. Tapos, takot ka, na ilapit ang team mo sa mentor mo. Hindi mo naman kalaban yung mentor mo, B. Never mong kalaban yan. Alam mo ba yon? Huwag ka nagsiselo sa mentor mo. Pang-immature yun. Never kang magiging top earner, lalaki. Never ka magpa-passive income dito. Kung nagsiselos ka pa na, bakit yung mentor ko kinakausap yung downline ko? Ako pag kinausap ni mentor me, kayo, tuwang-tuwa ako. Yun ang una kong natutunan dito. Imagine mo, kinakausap ko ng mentor ko. Alam mo ba, na sobrang daming experience no na pwedeng ituro sa iyo? Na-leverage na ako. Ang bless nyo nga, may ganito pa kayo eh. Dami nyo ng milyonaryo. Meron kayong core team na pwede na magtrabaho nito. Tinatrabaho pa ito ng Team Wolves, oh. Gusto na nga mag-asawa ni Mentor Claire, pero mas mahal pa rin kayo kaysa sa pwedeng pag-aasawa niya eh. Yun totoo. Gusto nyo ng real talk? Gusto nyo na mag-asawa pero hindi pa pwede. Hindi pa kasi din siya blue diamond. Oo. Dapat dumating ang point na hindi na nagwo-worry yung mentor nyo. Na kahit magtagal sa Pilipinas, hindi na nag-aalala na mawawala ng grupo. Oh my God. Oh, totoo. Alam nyo naman ako, hindi ako nagpapaligoy-ligoy dito. Minsan lang, bira nyo na rin naman akong makausap. Pero wala naman iba magsasabi nun. Alam naman, kahit invite nyo si Mentor May, hindi naman magsasabi sa inyo yun ng totoo. Ako kasama nyo ako simula't simula. At marami akong kasama dito na nandito pa rin naman. So walang ibang magsasabi sa inyo na concern talaga, mens. Kundi, kasi pag hindi ko naman to sinabi, magtatagal kayo, mens, dito na ganyan lang yung nangyayari, paulit-ulit lang. Cycle ito, mens. Anong gusto mo mong cycle? Cycle na kumikita ka ng milyon o cycle na wala kang kinikita na pag walang ito, tingnan mo to. Pag hindi ka kasi nakabuild, hindi mo na-build ng tama, ganito yung mangyayari. Pag may rank up, may income. Pag walang rank up, wala ng income. Pag may incentive, may income. Pag walang incentive, wala ding income. Gusto mo ba yun? Yung kailangan pa magpa-incentive para mag-passive income ka? Hindi ganun. Mentor May, kahit walang incentive, tuloy-tuloy ang milyon na kinikita nun. Kasi nakabuild ng solid network. Halimbawa, naka-base po ba tayo? Kapag may ibibigay, doon lang hahataw? Di ba hindi naman ganun yung marketing plan natin? Yung marketing plan natin, kapag hinataw mo ng tuloy-tuloy, pwede kang kumita ng milyon. Hindi na kailangan maghintay ka pa ng incentive sa mentor mo. Yun ay mga bonus. Tandaan mo to para maintindihan mo yung laro ng business natin. Guys, hindi kami binibigyan ng incentive ni Mentor May. Gusto mo malaman totoo? Hindi ako naka-receive ng iPad kay Mentor May. Oh my God. Gusto mo malaman? Hindi kami kailangan, hindi yun ito hindi yun, walang ganun. So, malaman yung totoo. Yung ginagawa ng mga top mentor nyo sa inyo, walang ganun sa amin. Nabalitaan nyo ba? Si Mentor Aryan binigyan ng Rolex na Mentor May. Si Mentor Aryan binigyan ng iPad ni Mentor May. Si Mentor Aryan, ngayon na lang si Mentor May nagregalo. Pero, tumigil ba kami?
Mens, tumigil ba kami? Kahit wala yun, humataw kami. Wala namang pa-incentive. Kaya kung ikaw pinapa-incentivean, napaka-bless mo. Napaka-bless mo ngayon. As in na may incentive na mga ganito. Kasi bonus na yan para sa'yo. Oh, si syempre company yon. Pero yung mentor mo, na, ito pa nga, minsan may personal pa, minsan may team pa. Grabe kaya ngayon. Wala ka ng reason kumbaga bonus na lang yan Pero guys, ito tandaan nyo, hindi, kung gusto mong lumaki ang network mo, hindi ka dapat naghihintay na ganyan. Kasi alam mo naman ang kapalit pag hinataw mo, may kapalit talaga yung in-effortan mo. Kasi pang long term ka dapat. Okay? O ito tandaan mo to never ever na hindi mo i-connect ang ano mo. Wag mong gagawin 'yan. Yung ilalayo mo yung grupo mo, yung isi-set aside mo, marami na akong kakilalang ganyan. Magaling sana. Pero ang attitude, takot, natakot, akala may kukuha ng grupo niya. Bakit? Nababago ba ang ano? Diyos ko, hindi nababago yung yung system natin. Nakakabit pa rin yan sa'yo. Pag tinutulungan ka, sobrang bless mo naman. May natulong pa para mag-build ng organization mo. Ay, trabaho mo yun. Trabaho mo yun. Pwedeng iba ang tutukan, ba't ikaw? Yan ay dapat maagang matutunan ng mga bago ngayon. Hindi mo na kailangan maranasan yung mga gano'n na maliligaw ka pa. Clear tayo? Dapat clear yan sa'yo. Okay? O next, ito. Know that you don't know. O katulad nitong mga ginagawa nyo to, lahat ng hindi mo alam, tanungin mo ng tanungin. Kaya nga, 'di ba? Ito akala mo yung pag-uwi mo dito sa Pilipinas, si Mentor Claire ito, nakita ko to sa kanya. Imagine mo, typical OFW, dapat magbabakasyon yan pag uuwi. Magbabakasyon. 1 month lang ang bakasyon yung iba nga 2 weeks lang Si Mentor Claire, pag 2 weeks ang bakasyon yan, 1 week yan uuwi ng Oriental. 1 week yan dito, hahatiin niya. Mag-aaral siya, makikiconnect siya. Kaya iba yung mindset niya. Ikaw, 1 day ka na nga lang pupunta sa office, madaling-madali ka pa. Ayaw mo makisama. Kasi dapat ano po yan yung opisina, charging station mo yon. Lahat ng makukuha mo doon, magagamit mo sa negosyo. Ang oras na ibibigay mo doon, investment. Sumakay ka sa mga top mentor, makipicture ka, lahat na gawin mo. Kasi, bakit? Mas matagal ka kasi na nasa abroad kaysa ka nandito. Kaya wag ka alam mo yun, yung pag nauwi ka, iba yung priority mo. Isama mo si I Am Worldwide. Maniwala ka. Hindi mo yung pagsisisihan, be. Investment mo yan Oo, may Mentor Claire nga, doon na tumira Ito yung napansin ko sa kanya. Dati umuwi pa yan ng Oriental. Noong mga sumunod na uwi na, 3 days na lang doon. Dati nga, sa Oriental kami magpapasko. At saka bagong taon. Nagulat ako, bagong taon nandito na. Alam mo kung bakit? Ubus na yung ubus na yung budget. Naubos doon. Bakit? Hindi ka makagalaw, no? Kasi nasa probinsya ka lahat palabas doon. Dito, pwede ka magbenta, lahat, okay? Ito, sinasabi ko to mga mentors kasi nakita ko na kasi yan sa inyo. Hindi kayo pinagbabawalan na umuwi sa pamilya. Okay lang yun, normal naman yun Kahit ako naman OFW, sa pamilya talaga ako uwi. Pero guys, babalik ka din kasi dyan. Ano ba ang gusto mo? Yung tuwing uuwi ka na lagi ka nagmamadali? O magsakripisyo ka muna ngayon, pero pag uwi mo, kahit kailan mo gustong bumalik? Kailangan mo maintindihan yun. Kaya ka nga nagsasakripisyo ngayon kasi may malaki kang plano. Dapat hindi ka na nagmamadali, dapat hawak mo ng oras mo. 'Di ba? Si Mentor Just, nakailang uwi na dito. Si Mentor Chris, yung tipong hindi ka kasi ito lang po yung paalam ko sa amo ko. Hindi kasi mangyayari na magkakaroon ka ng time freedom kung laging hindi ka muna magsakripisyo sa umpisa. Ganun talaga. BP nga Ilang taon 5 taon nagsakripisyo, nandito lang naman yun sa Pilipinas. Bakit hindi pag birthday wala? Ngayon, trilyonaryo na. Ganun part yon. At kailangan mo maintindihan yun, nasa building stage tayo. Ito,
Sabi dito, know that you don't know. Ang dami pa natin kasi mens hindi alam. Kasi kung marami ka ng alam, dapat minimum 3 million ka na per week. Crown Alpha Mentor ka na. Hangga't hindi pa tayo nagti 3 million per week, eh hindi pa, kailangan pa natin mag-aral. Kaya pag pupunta ka ng office, isagad mo. Okay lang naman yun eh. Madelay ka, pero natuto ka. Kaya proud ako doon sa mga OFW na talagang nagre-rent pa ng hotel. Alam mo yung Canada namin, nag-rent pa ng hotel na malapit dito kasi yung 2 weeks niya, 1 month siya eh, yung 2 weeks niya inas yung mga lupa-lupa sa probinsya, yung 2 weeks niya puro training. Training. Yung DR ko si Elliot dito na sinama yung foreigner na boyfriend, laging umaattend ng training kahit wala ako. Nandun nga ako sa sa BK, sa attend ako ng training. Hindi na kailangan sabihan. Nandun na. Diyan na kumuha ng bahay. Ito, sinasabi ko to sa'yo, hindi na para sa akin. Para sa'yo yan. Para sa grupo mo. Imagine mo, pupunta ka dito, tapos makikita niya, isang beses ka lang naman nagpunta, tapos sasabihan mo ako na mag-training ako. Eh, hindi ganun, Kailangan talaga yun, kasi nagpapalaki ka ng grupo. Kailangan mo talagang bumahay. Eh, hindi ko na ayoko na magpaligoy-ligoy sa inyo. Nasasabihin ko sa inyo, sige pumunta ka kung kailan mo gusto, kung kailan yung available time. Walang naging magaling sa uuwi, isang beses attend, 2 beses attend. Alam mo kung bakit ganyan yung ni mentor nyo? Naintindihan niya kung anong culture na meron dito. At hindi yun naiintindihan ng isang beses, 2 araw, 3 araw lang. Gusto mo makita kung paano ang galawan ng mga top mentor? You have to stay here. Hindi lang para sa 1 o 2 araw. At kung yun ay gagawin mo lang sa isang taon ng 1 beses, 2 beses, 3 beses o 3 araw lang, hindi mo siya magigets kung paano sila gumalaw dito. Eh, kailangan mo makuha yung energy dito eh. Kailangan mo maintindihan kung paano nila ginagawa. Kung bakit grabe yung mga kinikita dito. Okay? O next. Basta tandaan nyo po to, know that you don't know. Alamin mo ang lahat ng hindi mo alam. Alamin mo hanggang sa dulo. Huwag kang tumigil na alamin lagi. Tanong ng tanong. Attend ng attend. Okay, yung iba kasi gigil na gigil sa oras na umalis eh. Yung kadarating pa lang, nagmamadali kami. Alam na namin yan. Nagmamadali ka. Nasa sayo naman yan, Hindi naman kami, nandito kami. Natututo kami. Pero ikaw, na ito na nga lang yung uwi mo, pakikita mo pa lang sa mentor, parang takot na takot ka, kakausapin ka lang naman, uupo ka lang doon sa Burger King. Sa amin walang mawawala. Pero sa'yo, ba't ka nagmamadali? Anong hinahabol natin dito, Alam namin na limited yung time nyo. Kayo yun, limited yung time nyo. Kaya mas kailangan nyo, matuto. Okay? I hope, naiintindihan nyo ako, maniwala kayo. Iba yung culture dito. At kailangan maintindihan mo yun. Ang hirap kasing sabihin, nito lagi sa kasi I know sobrang value namin yung time nyo. Kasi naintindihan ko nagpunta ako dyan kung paano kayo nagmamadali. Pero pag uuwi kayo, isama nyo na yan sa schedule nyo na sa IM ako ng ganito, dapat mas marami. Yung time mo na nag-aaral ka, kasi babalik ka ulit Anong ituturo mo sa grupo mo? Ito yung culture nila. Kaya hindi ka makapagpalaki. Kasi hindi mo alam yung culture na ginagawa. Ang networker ganito. Ganito pala sila. Okay? Dapat clear po yan sa inyo. Ano na kasi ngayon, 2024, building stage na po tayo. Ang dami nyo ng bago na kailangan tama ang pinapa-adapt nyo. Okay? Huwag iwasan na natin magkamali. Hanggang kailan ba tayo alam mo yon, yung pagtingin mo 5 years ka na, pag nagpatawag ka ng meeting, parang tayo ulit. Walang nadagdag. Walang milyonaryo dito sa atin. Tayo ulit nagbabaliwan. Pag kinumpute mo, ang daming oras bakit hindi kasi tama yung nagawa? Kahit ang tagal mo na nag-join, pero hindi tama yung nagawa mo, yun yung i-adapt hanggang dulo ng dulo ng dulo. Kaya pansin mo, parang lang, ang unti pa rin natin kahit ang tagal na natin kasi hindi na-adapt ang tamang sistema.
Okay? Next, be the best mentor. Sabi ko, mabilis lang ako, 20 minutes, isang slides pa lang to. Be the best. Pag dito kasi, tinutodo ko talaga eh. Be the best mentor. Alam mo kung bakit? Wala namang ibang kukopyahan. Bakit? Lagi ko tong sinasabi. Alam mo, sa totoo lang, magkaiba yung mga single at yung mga double. Pag may pamilya ka na, di ba, iba na yung priority mo? Oh, iba na yung priority mo. Ako, sabi ko nga BP, naka-BMW Z4 na kami. Top down naman na yun. Siguro naman pwede na yun. Sabi niya, hindi. Kailangan niya mag-Lamborghini. BP, yung Lamborghini, ilang milyon yun? 29 million ang binabayaran namin. Alam niyo po ba kung ilang lote na yun? Hindi. Nasa networking tayo. Oh, lumabas ba yung Lambo? Lumabas. Wala ka nagawa. Kasi anong kailangan? Kailangan ng grupo mo. Hindi ka naman best mentor. Hindi naman maglalabas si Mentor Dave ng supercar kung nakita ka naka Z4. Paano maniniwala na kaya niyang bayaran yun? Tama ba? Ganun talaga eh. Iba itong negosyo natin. Okay? Hindi siya kakaiba tayo. Kaya kakaiba din yung kita. Kakaiba din yung resulta. Okay? Tapos always remember, every time na may pinagdadaanan ka sa building stage mo, there's always a solution. Tigilan natin yung pag-iimo na parang katapusan na ng mundo kapag may na-experience ka dahil may makulit kang downline, may ganto, may ganyan. Tigilan mo yun. Never magbibigay ng problema na walang solusyon. Kung wala naman palang solusyon, bakit natin pinoproblema? Diyos ko. Ganun na ang buhay. Tigilan na natin yung mens, ganto, gumuho na yung buhay mo. Diyos ko, alam mo ba yun? Wala naman palang solusyon. Bakit tayo nag-ano dito? Ano pa pinag-uusapan natin dito? Ang pag-usapan natin yung solusyon. Wag na yung problema kasi nandiyan naman talaga yan. Okay? So, actually, para tumatag ka kasi, meron ka talagang pagdadaanan. Para gumaling ka, bibigyan ka ng malulupit na client na hindi mo ma-close deal hanggang sa gumaling ka mag-close deal. Ganun yun eh. Hindi mo ma-close deal, hindi ka makapagpapain, bibigyan ka ng maraming ganun na ang hirap i-close deal hanggang sa dumali sa'yo. Ganun din yung pag network. Ang dami mong i-handle na iba't ibang ugali ng mga mentors kasi para ikaw ay maging patience. Sa totoo lang ako, hindi ako marunong mag-handle dati ng S. Pero ngayon, kaya ko magpaka-S. Pag S, okay. Ako yung nadudominantehan sa mga, grabe, sobrang dominant ni Mentor Mike, ni Coach Mike, hindi ko talaga kinakaya. Alam mo yun, S na pala ako nun. Yung parang, oh my God. Yung kaya mo palang mag-adjust na binago ka na nitong negosyo na to. I hope nagigets nyo po yung point na parang darating yung time dahil ang dami mong natutunan, ang daming binigay sa iyo na lesson ng negosyo na to. Ikaw ay hindi ka na nawala na yung emotion mo na masyado ka nagko-compare, nagrereklamo, humble enough ka na eh. Ganun talaga eh, humble ka talaga ng ng mga nangyayari sa iyo. Hindi na about sa material things to eh. Ang tinitingnan, pag dumating ka sa maturity level mo, ang lagi mo nang hinahanap, sino yung susunod sa akin? Sino na ilan na yung kinikita ni ganito? Dapat tumataas na yung level. Nandun ka na sa point na hindi ka na yung sarili mo, aalisin mo na sa ganun. Kasi nag-automatic ka naman. Ang hinahanap mo na, sino na yung mga susunod na leader? Halimbawa, may core ka. Sino na yung core nito na napapayaman nito? Sino na yung next dito? Ganun na. So, ikaw, habang tumatagal na may nakukuha ka, naliles naman yung concern mo na kung ano yung meron ka. Dapat dumating ka sa point na ganun kasi maturity ang tawag doon. Hindi na yung ako lang, ako yung magaling, ako yung ganto. Bakit ganto, mens? Ako. Pag ang sarili mo palang iniisip mo at hindi ang grupo mo, malayo ka pa, dear. As in, ang layo-layo mo pa. Ang dami pang test na ibibigay sa'yo. Okay? So, tayo ha, mga mens,
since nasa mga networker tayo, at tayo na may tinuturuan ng pagkakataon, humble enough tayo na tayo ay solution provider. Okay po ba yon? Tayo po ay solution provider. Mga mens ha, may natututunan ba? I-comment mo naman ang number 5 kung natututo ka kay Mentor Arian. Thank you so much sa ating mga Mentor Lourdes, Mentor Jenny, Mentor Aubrey, Mentor Robeline, Mentor Agnes. Oh, daming mga active. Mentor Jarlene. Jarlene, nami-miss na kita. Si Jarlene. Jarlene, ang saya-saya ng puso mo. Okay? Sana all. Sana all. May love life. Okay. Iyan. Jarlene. Yan yung mga natin, masaya. Guys, pupunta pa tayo ng Italy ng ng 2024. Pupunta pa tayo ng Italy ng 2024. Grabe, no? Parang kailan lang. Next natin, level up is the key. Always remember, every time na napupush ka, every time na feeling mo na pressure ka, because you are the standard of your team. Every time na nagsisettle ka naman, o ikaw naman na nagiging bara sa organization mo, okay na ako. Okay na yan. O akala mo, sa'yo okay. Ang question mo lagi, okay ba to sa team ko? Kaya nga, ang laki ng sacrifices ng mga mentors. Sa totoo lang po, ang laki. Pwede na yun sa kanila eh. Pero alam mo yun, dahil may grupo ka, na standard ka, kailangan mo mag-level up. Alam mo yun, mens, may katapusan ba to? Hanggat may organization ka, walang katapusan, kailangan mo mag-level up. 'Di ba? Grabe kanina, alam nyo po, nakausap namin, grabe, oh my God. Kanina, dumaan kami sa isang watch store. Oh my God, yung Rolex ton, 48 million yung Rolex. So, ako na nag-iisip at nalalakihan sa 50 million worth ng bahay, lumaki yung mindset ko. Relo lang pala yun. Yung isang bahay pala na 50 million ay relo lang pala ng mga bilyonaryo at trilyonaryo. So, ikaw naman, lumaki ngayon ang mindset mo. Ikaw, itatanungin kita, ano ba ambition mo sa grupo mo? Ano ba standard mo? Yung pinaglalabas ka ng simpleng kotse at di ka maglabas, oh my God, kawawa naman pala ang grupo mo. Ikaw ang upline nila. Yung ang tagal mo na, wala kang mapakitang resulta, kawawa naman pala ang grupo mo sa'yo. Bakit ikaw ang mentor nila? Gusto mo yon? Means, bakit naman ganyan tayo? Hindi na tayo nag-level up. Ikaw, Mens, yung sinusundan namin. Ano na naman susundan namin sa'yo, Mens? Ayaw mo maglabas ng kotse. Paano ka pa? Mens, nangangarap kami may sports car. Yung first car mo, hindi mo ilabas. Mens, nangangarap kami mag-diamond. Ayaw mo mag-emerald. Ayaw mo mag-ruby. Hanggang pare-pares tayong sapphire. Nagigets mo yung point? Sa ayaw at sa gusto mo, Mens. Ikaw talaga, Mens, ang magdadala ng organization mo. Hindi nga pwedeng, si mentor na lang yan. Mens, ikaw. Pinapayin mo yan. Wala ka palang plano dyan. Kasi every time na nagpaplano ka, pinaplano mo na rin yung nasa ilalim mo. Hindi yan para sa sarili mo. Ganun po talaga ang networking. Baka hindi nyo po alam na networking to. Oo po, nasa networking po tayo. Ito po ay baka yung may mga bago dito. Naku po, na-scam po talaga kayo. Hindi, joke lang po. Pasalamatan nyo po yung taong nag-invite sa inyo dito, ha? Na-scam kayo para payamanin kayo. Imagine nyo, tinuturo to dito. Kasi kung nag-scam lang tayo dito, wala na mga ganto-ganto, magbayad ka tapos na. Wala na sa iyo mamimilit na magpayaman ka pa dito kasi na-scam ka dito. Pag na-scam ka, papayamanin ka. Tinuturuan ka, may ganto. 'Di ba? Oh. Ano ba ang standard mo? Means, ano mo din yan, assignment mo din yan. Ano ba ang plano mo sa grupo mo? Sige nga, pag tinanong ka ngayon ng team mo,
Halimbawa, tanungin ka, sino bang nandito? Oh, sino ba mga active? Sabihin natin, mentor ano? Wala, hindi na ako mamimili. Sabihin natin dito, mentor Jarlene. Sabi nung it's Jarlene yung nakita ko eh. Ganda kasi. Mentor Jarlene, ano pong plano nyo sa grupo natin? Ano po ang activity natin for 2024? Meron po ba tayong goal na dapat i-hit? Pag tinanong ka ng ganun. Ments, kailan tayo kailan ng event natin? Kailan ang paglalabas, Ments, ng sports car dapat? Anong sagot mo, Ments? Pag ikaw tinanong ng grupo mo, may isasagot ka ba na plano? Kasi kung hindi ka nagpaplano, hindi lalaki ang grupo mo. Ay walang iti-take ng action dahil walang plano. Baka kasi okay ka na kumikita ka ng 20,000 a month. Kawawa naman yung grupo mo kung settle ka na doon. Okay ka na dyan na just for you ka, tama na. Let's celebrate. Diba? Kawawa naman yung grupo mo na ang mindset, ang laki-laki, tapos ikaw limit ka lang pa doon. Okay na ako. Naka 2 million na ako. Last 2 years pa yun eh. Okay na ako. 3 million na ako eh. Nauubos yun, Mens. Nauubos. Tapos, wala ka nang pakialam doon sa mga susunod sa'yo. Huwag ganun, Mens. Hindi ka dapat dito. Dapat nasa sales ka ng pagbebenta ng kotse na pagkatapos magbenta, wala na. Hindi dito. Dito ay kailangan payamanin natin yung mga tao. Kaya hindi ka pwede mag-settle for less. Ang maganda dito, habang yumayaman sila, nag-automatic ka naman. 'Di ba? Kailangan mong maintindihan yon. Lahat ng ginagawa mo talaga ay pagtaya muna sa umpisa. Tataya ka dahil may grupo ka. Susugal ka dahil may grupo ka. Pero, ganun talaga, mahal natin sila eh. Pinaano mo yan eh. Pinakita mo sa kanila na maganda ang future dito, pangatawanan mo. Kailangan mangyari sa'yo. Ulitin ko ulit, you are the standard of your team. Ano ba ang standard? Tandaan mo kung ano nakikita nila. Yun lang naman palang standard. Huwag maglabas ng kotse. Napakasimple, hanggang dulo yan. Standard pala dito na hindi nagra-rank up. Hanggang dulo yan. Tapos naghahanap ka, bakit mens? Hanggang ngayon ganito pa rin yung grupo ko. Pag walang rank up, walang cheque. Kasi, hindi na-build. Alam mo ba, pag pag hindi ka nagpa-passive income at wala ka pang passive income, ibig sabihin wala ka pang grupo na established. May grupo ka, uulpot, hindi yon. Hindi. Dapat dumating ka sa point na nagpa-passive ka talaga. At habang iniintay mo yun, wino-workout talaga yan. Ito ulitin ko ulit, tayo po ay standard. Ibig sabihin pattern tayo, pero hindi tayo boss. Huwag kang maging boses sa grupo mo na ito, ganyan. Kita mo yung vision, ikaw muna ang mag-hit. Ikaw muna ang mag-hit. Pakita mo sa kanila kung paano mo ginawa. Kasi ako, alam niya ni Mentor Claire. Alam niya yan. Talagang pag inaral ko, dun ko palang maituturo sa kanya. Mens, ganito yung ginawa ko. Mens, may natutunan na ako. I-apply mo na kagad, gumawa ka na kagad ng video. Ganun kami nag-start eh. Hindi ko pwedeng sabihin sa kanya na, Mens, ginagawa niya. Gawin mo nga. Hindi pwede. Lagi kong ginagawa muna bago ko ipagawa sa kanya. Hindi niya nga alam. Nung naglabas siya ng Porsche, hindi niya alam na maglalabas ako ng Lamborghini. Hindi niya, halos magkasunudan lang kami. Months lang yun. Kasi may plano na kaagad ako. Hindi ko siya paglalabasin na parehas lang kami naka-sports car. Pero hindi ko rin alam pala na paglalabasin pala ako nun. Nagulat din ako. Ganun pala yun. Konektado. Basta nagulat na lang ako nangyari sa universe. Alam mo yun? Hindi mo kayang pigilan talaga yung plano ng Diyos eh. Hindi. Kahit ako eh. Kaya ano pa lang tayo eh. Ilan pa lang yung milyonaryo natin. So, ang dami pang mangyayari. Kaya kailangan mo sumabay.
pero dapat tama. Diyos ko, 13 slide pa ako. Bakit 4 pa lang yung nakiklik ko? O dito na tayo, adapt what is the trend. Ang buhay natin ay mag-market. Marketing is our life. Adapt always. Paano? Simple lang. Ano ang ginagawa ng grupo na yon? Bakit lumalaki? May mga kotse, may event, 'di ba? Nag-IBP, consistent 'yon. Adapt mo kung anong nakikita mo, kumopya ka lang, kopya-kopya lang naman dito. Means effective daw. Ganyan ang Titans. Oo, kopya-kopya lang. Lagi kami nangungopya. Means ganito yung ginagawa nila. Meron silang team day. Means ganito, nag-i-invite sila ng mga speaker. Mag-invite din tayo. Means meron silang year-end. May year-end din tayo. Means may yung, pero yung elite sa atin yon. Okay? Kung kopya, pero nag-iisip ka pa rin ng sarili mo. Kung anong trabaho mo sa grupo mo. Huwag yung nag-iintay ka lang ng ano na pala ngayon. Monday na pala ngayon. Clicking na pala ulit ng income. Huwag ganon. Diyos ko, hindi mo trabaho na mag-click ng income lang dito. Magplano ka sa grupo mo para maikiklik ka. At lumalaki ang ikiklik mo. Hindi 10 na ulit. Meron akong 5,000. Oh my God. Hindi ganun ang limit natin. Huwag ka naghihintay lang ng, may nagpasok ba dito sa grupo ko ngayon? May nag-rank up ba sa grupo ko ngayon? Diyos ko, gumawa ka ng activity, bigyan mo sila ng plano, magturo ka, mens. Baka, ito, katulad yan, dapat may car achiever. Tapos wala nagka-car achiever sa'yo, medyo malayo ka pa. O, every month, dapat may nagra-rank up. Ang rank up mo, every 6 months, every 3 months, malayo ka pa. Kasi kami nila Mentor Claire, ganun usapan, ilan nag-rank up sa inyo? Ganun. Normal sa amin yun, na pinag-uusapan namin yun. Baka hindi nyo pinag-uusapan. Pag, means, bakit ba rank up ng rank up? Ay, Diyos ko, rank up base kasi ang kumpanya natin. Ganun talaga. Pagpapalaki kasi yun ng grupo Ganun. At yun ay unang hinihit talaga. Kasi yun yung title ng bawat distributor dito. Imagine mo, hindi top 40 ang nilagay doon sa IAM, Diamond. Ang nasa EDSA, sino? Diamond. Ba't ayaw mo mag-adapt sa ganun trend? System yun. Nagigets? O imagine mo ganyan kami Alam mo, may naka-sports car na. Hindi pa kami naka-sports car. Imagine mo yan Pero kailangan may plano ka Ano tayo? Naalala ko to, sabi ko ano tayo? Fun drive. Alam mo yung 6 lang kami, fun drive. Kahit 4 lang, fun drive na rin tayo. Kasi nakikita ko sa iba, nagpa-fun drive sila. Kahit konti ka pa lang. Lahat yan, naging sports car achiever na. Pwera doon kay Ma'am Shi. Pero lahat yan, sports car na. Ngayon, pag nagpatawag ka, pinatawag mo sila, sports car, supercar na. Alam mo yun? Nag-adapt ka lang naman sa trend, na vision mo lang yan. 2019 lang yan, na nagpa fun drive ang Titans, kami ganyan, nagpicture-picture na kami. Picture-picture na tayo. Diyos ko, hanggang alas 12 ng gabi yan. Yung ginawa basta yun may ginawang video shoot ang I Am Worldwide. Pero sabi ko, darating ang time, may fun drive ang Titans, madami na. Nangyari. Dito sa Mentor Claire. Ngayon, hindi na ako pwedeng magpa-fun drive. Hindi na kami kasya. Hindi kasya sa restaurant. Ang dami na. Yung kaya nag-fun drive na ang Limitless. Kayo, mens, i-go nyo yan. Kasi system yan. System. Kung ikaw ay wala pang kotse ngayon, ay tool yun. Tools yan Hindi yan gastos. Guys, may relo, 48 million. 2 Lamborghini ang halaga. Wala, tumiklop yung Lamborghini sa relo. Relo lang. Lumaki talaga yung mindset ko, Sumakit talaga yung ulo ko. Pauwi kami kanina, relo lang pala. Yun dapat pala, laki natin ang mindset natin. Alam mo yun, ikaw, reklamo ka ng reklamo sa 10,000 na bayarin. So, takot ka sa 14,000 na bayarin. Paano tayo magiging bilyonaryo niyan? Nagigits mo yung point. So, adapt mo yung trend para sa grupo mo. Mens, ito yung trend. Tapos ikaw, walang kotse, kawawa grupo mo. Paano nila maiisip na meron din kayong ganyan? Ito. Ano ang rule ng business natin? Gusto mong makuha talaga yung pangarap mo dito. Gusto mong makuha yung income ng top mentor. Simple lang.
priority your team. Kakalimutan mo talaga muna ang ibang bagay. Mentor Claire, wala mo ng love life. Hiwalay muna lagi ng 6 months. Pwede namang hindi na. Pwede naman silang okay na ng ano eh. Bakit? Priority niya pa rin kayo. Ngayon, kung hindi mo to magagawa, mens, para sa grupo mo, na marami akong kakilala dito na priority nila yung grupo nila, mentor cut, 'di ba? Kaya naman mga diamond talaga sila. 'Di ba? Pag priority mo yung team mo, kahit may nasasakripisyo, alam niyo naman yan yung kwento ng buhay namin, na hindi kami kilala ng mga anak namin. Alam mo yon? Pero kasi, hindi naman yan lifetime. Hindi ka naman lifetime na ganyan. Ngayon kasi, pag sinabi, yung anak namin, kahit magbakasyon kami anytime, pwede na. Kasi priority na namin yung time namin ngayon. Kaya na namin i-priority sila. Pero uunahin mo talagang i-priority muna yung kayang magbigay ng time freedom sa'yo. Yung may yung kahit may time freedom ka, may finances ka pa rin. Yung iba kasi may time lang pero walang tira. 'Di ba? May tira naman, wala namang time. Kailangan ma-achieve natin yun Kailangan dumating dun sa time. Tayo, hindi pa naman tayo mayamang-mayaman, hindi pa naman tayo bilyonaryo, pero at least, yung dating di mo nagagawa, may choice ka na ngayon, may option ka na. Ang hirap kasi ng walang option. Yung uuwi ka dito, limited lang yung time mo dahil nagmamadali ka, dahil may trabaho kang babalikan. Kasi nag-iisip ka na baka pagbalik mo, wala ka ng work. Dapat, meron kang hangganan dyan. Hanggang kailan ba ako ng ganito ang buhay ko? Kailangan bilisan ko. Dapat ang maano ko to, ma-establish ko. Pero never kasing mangyayari na magkakaroon ka ng time freedom at financial freedom pag hindi mo priority your team. Yung ang dami mo pang, mens ganito, meron ako kailangan gawin, mens ganito. Wala, alam mo, lahat ng top earner nakita ko, may sakripisyo talaga sila. Mahal nila ang grupo nila. Sila, inuuna talaga nila. Kaya kung nakikita mo yung mga mentor ngayon na may time na para sa pamilya, may time para sa sarili, kasi inuna nila yung grupo nila. Hindi yung inuuna yung, lagi itong sinasabi ni BP, magsakripisyo ka muna kasi ma-achieve mo naman yan na mas mahabang panahon. Kasi pag inuna mo yan, mas mahabang panahon yung sakripisyo mo. Unahin mo muna yung sakripisyo para mas mahabang panahon yung may enjoy mo. Nagigets nyo naman po, no? Okay, I hope nagigets nyo po. Tapos ito, mga mens. Ito ay wait lang, nasa na naman ako. Act like a mature leader, not a baby no more. Okay? Ito pag leader ka na, mens, less ang emotion, less ang drama, less ang reklamo. Ang goal mo lang talaga is mag-create ng production every single day para sa grupo mo. Mag-create ka ng activity, mag-create ka ng plano. Doon mo, mens, ubusin ang energy mo. Huwag mong ubusin, mens, sa mga gossip. Huwag mo ubusin sa chismis, sa pag-uusapan yung mentor. Yung hindi ka naman kumikita, samantalang ang dami mo, kailangan mo mag-isip ng sistema sa grupo mo. Hindi ka na nga magkaintindihan. Kailangan mong maglabas ng poster sa grupo mo, kunin ang top, iangat si ganto, magpa-core meeting. Ang dami-dami kaya kailangan nating gawin. Yung kung may time ka pa doon sa iba, mens, ba't ganto, ganyan? Ay, Diyos ko, solusyonan mo na. Lahat ng kaya mong solusyonan mo na. Huwag mo nang idagdag yan sa iniisip ng mentor mo. Kapag kaya mo, ganun kasi po ang mga leader. Ganun. Pag kaya mong gawin, gawin mo na para maka-move on ka na next ito naman, para level up lagi ang pinag-uusapan. Productivity, o di lahat, ang nangyayari is maganda. Kasi bakit? Pag may problema, solusyon tayo, o di natatapos. Pag may problema ulit, solusyon ulit. O tapos productivity, para naman sa inyo yan, mga mentors. Para sa leaders mo yan. Okay, ulitin ko ulit, act like a mature leader, not a baby no more. Kasi pag pa-baby tayo dito, mens, kawawa ulit ang grupo mo. Naiiwan ka sa production, naiiwan ka sa pag-level up, naiiwan ka sa maturity. Alam mo yun? Lahat na, yung iba nag-matured na ang mindset, wala kaming time dyan, men, sa mga drama-drama.
goal namin ngayon, ito may calendar na nga kami sa 2024 eh. Ito ang mga activities namin, magpunta kami sa ganito, ito yung IBP namin, meron kami, may target rank up kami, ito yung maglalabas ng kotse sa amin, may event kami. Alam mo yung ang dami mong dapat gawin. 'Di ba? So, kailangan mo mag-mature ng mas madali para kaya mong i-accept as a leader, ano ba ang mga responsibility mo pa. At hindi yan natatapos. Hindi siya natatapos. Kaya kailangan mature ka ng maaga. Kasi 'pag, ngayon ang dami mo pang reklamo, hindi ka talaga bibigyan ng malaking organization. Marami kang leader lulubog, lilitaw kasi hindi mo pa kaya silang i-handle. May mawawala talaga sa'yo. Tatanungin mo talaga yung sarili mo, ano ba ako kasi dumating ako sa point na dominante ako, pero dumating ako sa point na, ano kaya yung kailangan kong baguhin? Ano kaya yung kailangan kong i-adjust para hindi ako paulit-ulit na nagbi-build na nawawala? Yun yung lesson ko eh, na 3 years ago, naintindihan ko na 'to. Alam ko na ang kailangan kong gawin. Okay? Priority ko ang organization ko, lahat ng gagawin ko dapat sila muna, lahat ng desisyon ko majority dapat, lahat gano'n. Laging gano'n. Hindi puwedeng may naiiwan, yung fairness mo sa lahat, 'pag leader ka talaga iniisip mo parang ganito, puwede namang ano, sabi nung iba, mag-event kayo, year-end kayo, offline. Kawawa naman yung OFW namin. 80 to 90% OFW ang Team Titans, kawawa naman sila. O di pare-parehas na lang tayo magsaya dito, 'di ba? Puwedeng gano'n, eh, katulad no'n decision as a leader 'yun, eh, okey? So, puwede naman next next year ang event natin ano, naka-offline, may offline pero naka-live sa OFW. So, kung anong activity isasama po lahat ng OFW, 'di ba, sa may pa-raffle sa mga OFW, yung mga gano'n. So, gano'n 'pag mature ka na, dapat gano'n ang mga pinoproblema mo, next event, sino yung mga ganito, wala ka ng time para sa mga immature things, okey? Kasi ang dami mong kailangan iplano para sa kanila, eh. Imagine mo nanay ka ng organization na libo-libo ang umaasa sa'yo. May time ka pa ba sa ibang bagay? Kaya minsan yung message nabasa mo pero dahil may message na naman napatungan na, ay grabe, hindi madaling maging mentor pero ang sarap kapag nakikita mo na, "Oh my God, na-accomplish ng tao na 'to, grabe na yung level nito." Mentor kasi ang pinakamasaya every time na nag-aano ka, hindi it's about money pero it's about na na-survive mo yun. Kasi siya nakakita kung paano mo ginawa yan, eh. And then eto next, eto, 'wag mo 'tong tanggalin lagi. What is your vision in your organization? Lagi kang mag-visualize. Ano ba kami after 2 years, after 3 years, after 5 years? Kasi itong picture na 'to ay na-visualize ko lang nung unang picture nung 2019 na kanina kong pinakita sa inyo. It's all about vision. Imagine mo mangyayari pala yun, yung tatayo na dating nakatayo doon sa mga simpleng kotse ay tatayo sa mga sports car at supercar. It's because na may vision. As a leader, hindi puwedeng hindi mo makita 'yan. Kasi hindi lalaki ang organization mo kung hindi mo na-visualize na sino ang kasama ko nakatayo sa mga kotse, sino ang kasama ko na nakatayo sa sports car, sino ang kasama ko na may supercar. Aba, kailangan mong ma-visualize 'yun. Hindi puwedeng talaga ikaw lang 'yun. Hindi ka nagne-network para sa sarili mo lang. Ito, don't be selfish. Yung okey na kumita ka, tapos wala kang plano. Hindi ka man lang naka-visualize na yung core mo dapat yumaman, na yung core of core nila dapat nakaka-hit ng incentive, na nakakasama sa mga travel incentive, na magkakasama kayong masaya, na nagpi-picture kayo. Aba, kung hindi mo 'to nai-imagine ngayon at di mo nabi-visualize, may mali. Di mo man lang nakita na nakahirela ang mga sports car ng team mo, malayo ka pa. Kasi ang networking po ay building others, not building your own wealth. Mag-o-automatic 'yan pero walang yumaman sa networking na mag-isa siya. Gusto mong maintindihan 'to? Basta sarili mo lang iniisip mo, 'di ka yaman dito. Hindi. Network marketing 'to, eh.
Kailangan mas maraming mayaman sa ilalim mo, mas maraming magaling. Ito, simple lang. Kahit di ka na magaling, kahit na yung team mo na lang yung magaling. Darating ang time, tanggalin nyo na kami, kayo na lang. Kayo na lang. Kahit na basta makita namin na kayo ay umasenso, nakuha ang pangarap nyo. Yun na, magpapasaya sa amin ni Coach Mike. Papasaya kay Mentor Claire, sa core mentors nyo. Yun na. Ang tanong, kailan ka dadating sa point na yun? Kailangan mong bilisan para dumating ka agad sa point na ganun. Yung maturity level na yun. Okay? Sabi dito, almost done tayo. Sabi dito, if you can dream it, have the courage to take action and have discipline to stay on the right path and you will make it. Sulat mo yung pangalan mo dito. Ayan, no? Alam mo kung bakit? Ikaw dapat ang magsabi niyan sa sarili mo. Ginawa ko lang, pero sulat mo yung pangalan mo dyan. If I can dream it, I have the courage to take action and I have discipline to stay on the right path. And I will make it. Yun ang isulat mo. If I can dream it, I have the courage to take action and I have the discipline to stay on the right path and I will make it. Kung kaya kong isipin, lakasan ko ng loob, gawin ko mag-take ako ng action, lagyan ko ng disiplina para magawa ko ng tama at magagawa ko. Ma-achieve ko kung ano man ang gusto ko. Lagay mo yung pangalan mo para ka nangangako. Pwede pala. Kaya pala. Kaya ko palang mag-build. Hindi pala ako puro DR lang. Hindi pala ako puro benta lang. Kaya ko palang mag-build ng organization. 'Di ba? Builder pala ako. Pang long term pala ako. Pangako mo yan sa sarili mo, mens. Ito love your environment. I am is your second family, kaya do whatever it takes. Isipin mo na lang na nakakonekta na yung ano mo dito, yung puso mo. Ibigay mo na yung whatever it takes mo. Huwag ka lang magbigay ng best mo or option mo lang to. Kasi walang umasenso dito na option niya lang to. Yung mga nagsasabing part-time lang, never po kayo magiging top earner dito. Pag ang mindset mo ay part-time. Anuhin ko na po kayo. Mentor Claire, naisip niya na mag full-time. Kaya nangyaring full-time siya. Minahal niya na kasi yung ginagawa niya, mga mens. Okay? Hindi ka dito, kung ang mindset mo ay, titingnan ko kung kikita, kung mag-workout. Pag ganun ang mindset mo, malayo ka po. Kumita ng 1 million per month. Malayo kang kumita ng 2 million per month. 3 million per month dito. Mamahalin mo talaga to. At kailangan mong tanggapin yun sa sarili mo, mens. Na kailangan mong mahalin to. Halimbawa, event. Nagpapa-event ang mentor mo. Hindi mo sinusuportahan. Never ever kang lalaki ang grupo. Kasi magpapa-event ka din. Tapos di ka na suporta. Paano ka bibigyan ng malaking grupo? Hindi ka naman lalaki nang hindi ka nagpapa-event ng paunti-unti. Hindi mo masuportahan yung event. Yung event kasi, galing yan sa I Am. Ginawa nila BP at nila Press. Ginawa ng Blast. Gagawin ng Titans. Ginagawa ng team mo ngayon. Aba, yan ang pangarap mo din sa grupo mo. Alam mo bang leverage ka dyan? Pag may team na mother team mo na nagpapa-event, leverage ka dyan. Ang hirap mag-isip ng event. Ako nga ngayon, kailangan ko nang isettle ka agad ang half ng, hindi half mas malaki. May tax. Kailangan ko na kaagad magbayad ng event place, almost 6 digits. Wala pa naman nasisingil sa ticket. Di ba? Imagine mo, ikaw yung mentor. Tapos ikaw attend ka lang, wala ka naman iniisip. Di ba? Yung ticket, susuportahan mo lang. Ay, mas grabe yung pinagdadaanan ng mentor. Kaya, kasi ganun din ang gagawin mo. Kaya sumuporta ka. At pag hindi ka sumusuporta, never lalaki talaga ang grupo mo. Hindi yan lalaki. Okay? Lahat yan. Ano po kasi yan?
connected. Ginawa nito, gagawin mo. Pag hindi mo ginagawa, huwag ka nang umasa ng malaking income. Walang passive income kapag hindi mo, sistema kasi siya eh. Ginagawa nito, gagawin nito, ganun lang. Kopya-kopya lang naman tayo dito eh. Sa team mo, pagplanuhan mo. Clear po ba tayo? Clear po ba tayo? Almost done na tayo mga mens. Oh, simple, para sa mga bago. Ito lang naman yung proseso natin. Number 1, nag-join ka sa IAM. Number 2, kailangan mong aralin ang IAM. Yung produkto, yung kumpanya, 'di ba? Yung IAM 5, ulit-ulit lang naman yan eh. Tapos, nung natutunan mo, kailangan mo siyang gawin. Nagtitraining ka, kailangan mong gawin. Tapos, kailangan mo siyang mahalin. Ito yung nakakalimutan ng iba. Ginagawa mo si IAM, tanong, mahal mo bang ginagawa mo? Na kahit ma-reject ka araw-araw, tutuloy ka. Na kahit inaway ka ng downline mo, tutuloy ka pa rin. Na kahit hindi ka pa build, tutuloy ka pa rin. Na kahit, alam mo yun yung ang dami mong pagsubok na pinagdadaanan, ganun kapag mahal mong isang bagay, tutuloy ka pa rin. Ngayon, nakita mo ba ang sarili mo na full-time ang IAM? Kasi mens, walang top earner dito. Na hindi minahal yung IAM, tapos ang plano, part-time lang to. Walang ganun. Walang ganun. Nakita mo yung top 1 to 10? Sila kasi yung talaga, milyon na yung kinikita, yung top 1 to 10. Yun na yung mga milyonaryo eh. Lahat yan full-time. Hanggang kailan mo ba Hanggang kailan mo ba, ito yung question ko eh. Hanggang kailan mo ba plano na maging part-time siya? Bigyan mo ang sarili mo, mens, ng hangganan, yung time frame sa buhay mo. Hanggang ganito lang ako magtatrabaho, itutodo ko na si IAM kasi full-time ko na to ng ganito. Kasi pag hindi mo kasama, wala kang plano sa ganyan, mens, walang hangganan yan. Magugulat ka, matanda ka na talaga. Part-time mo pa rin si IAM. Samantala yung mga kasabayan mo na sumugal at nag-take ng risk ay mayayaman na. Malalaki na ang grupo, nagpa-passive income na. Nagigets? And then number 6, BIAM. Anong ibig sabihin ng BIAM? Para kang isang malaking kumpanya. Para kang si IAM na. Ang mindset mo na, ikaw na yung IAM. Ikaw na yung may malaking grupo. Parang Blast. Si Mentor May nagpapa-event na. Okay? So, susundan niya ng Titans. Ikaw, ang mindset mo, may-ari na ako ng isang kumpanya. Yan yung organization mo na binild. At kapag may-ari, ito ang mindset. May event, may pa-incentive, may plano, may calendar, may activities. Yan lang yung proseso natin. Na minsan, nandun ka pa lang sa join. Hindi mo pa naaral. Kailangan mong daanan yun. Aralin mo lahat ng dapat mong aralin. Kaya nga kanina, do what you don't know. Know what you don't know. Okay? And then, gawin mo. Consistently. Mahalin mo. Hanggang sa full-time mo na. Tapos, maging isang malaking organization ka na parang ikaw ang IAM worldwide. Ganun ang mga owners mahal nila yung IAM. So, parang ikaw din. Mahalin mo yung organization mo. Nagigets? That's a simple process na kailangan mo maintindihan at maipasa sa grupo mo. Almost done. Sabi dito, kung gusto mo ng mabilis na resulta, dapat maraming magaling at top earners sa iyong team. Gusto mo ng passive income. Gusto mo ng nahihit mo automatic ang incentive. Ang yearly incentive, travel incentive. Pangarapin mo na kapag pinopost ang sa IAM Worldwide, lahat ng poster under ng organization mo. Or meron sa organization mo madami. Ganun, automatic yun sa'yo. Wala na doon. Ibig sabihin, nakapag-build ka ng matitinding leaders. Malulupit na leaders. Kasi yung mga top earner po, yung 1 to 5, ganun na, nakatingin na sila. Ilan ang pumasok sa grupo ko dito. Mens,
Kailangan mong lakihan yung mindset mo at kailangan matanggap ng utak mo yan na ang mga leader mo ay kayang makapasok sa top ng IAM. Saan nagsisimula? Aba, sa Team Wolves. Saan nagsisimula? Sa Titans. Saan nagsisimula? Sa Blast. Kung hindi mo pa na visualize yan, dapat ganun ka na. Next time nasa IAM ka na. Nagigets? Oh, tapos na tayo. Thank you and I am worldwide. O, diba? Thank you. Ayan. Makikita na kaya ako kahit wala na akong i-share. Thank you so much mga mentors. Guys, I hope guys, wala pa rin akong ano. Meron na kaya akong pictures? Shucks. Yes, Ayan. meron na po, Mens. Ayan. Okay, okay. Ayan mga mentors, thank you so much. I hope guys, meron po kayong natutunan sa ating ano no, naka-ano ba ako? 11:30, 1.5 hour din ako. Okay. Ayan. Thank you mga mentors and thank you Mentor Claire sa inyo pong ano no, sa inyong sobrang mapagmahal na mentor. God bless you guys and to God be the glory. Ayun, maraming salamat po, Mentor Arian. Mga Mens, bigyan po natin ng virtual applause ang ating Mother Titans. Siguradong sabog ang ating mga brains bago matapos ang taon. Sana ayun. Marami tayong nasulat no, sa ating mga notebook. So, yun. Bago po tayo magsilagas, no, parang buhok lang. Pahingi po tayo ng souvenir sa ating Mother Titans, Mentor Claire. Ayan, sige. Thank you so much to our Mother Titans. Naku, mentors, napaka-busy ng ating Mother Titans. Kaya maraming salamat, men, sa pagbigyan mo ang ating team. Bago matapos ang taon ay nakasama ka namin, nakita ka namin at napalo tayo. O, di ba mga men? So we are getting ready for 2024. I-apply lang natin yung sinasabi ni Mentor Arian kasi lahat naman yun ay tama. And mga mens, imagine mo ilang dekadang experience din yan ng isang batikan sa ganitong larangan ng industry. Pina-shortcut na lang ni Mentor Arya ng 1.5 yung kanyang grabe ilang taon na pag-network. Kaya naman, mag-picture muna tayo mga mentors. Wait lang, i-spotlight lang natin si Mentor Aryan. Wait lang mga mens, wala munang mag-comment. Wait lang po ha. Ayan, sige mga mens, pa-selfie na tayo sa ating Mother Titans. Sige po mens, 1, 2, ay, wait lang mens, wag muna mag-comment po. Ayan, 1, 2, 3. Ay, sige, mens, isa pa po. Ang ganda ni Mentor Arian, oh. Okay, 1, 2, 3. Okay, Mentor Francia, sama kayo ni Mentor Arian. Wait lang, i-spotlight din kita, mens. Ayan. Okay, ang ating isang runner, mens yan. Mens, basbasan mo na, mens. Magsasapay yan ngayong buwan. Pakibasbas na, mens. Okay, wait lang, mens. Wait lang. Okay po. Okay, 1, 2, 3. Smile, mentors. Ayan. Mentor Arya, anong sasabihin kay Mentor Francia? Lumalaban. Wala na. Finish na yan, mens. Hindi na tinatanong yan. Yun yung tipong, ay, walang choice. Bakit ba ako nag-ano dito? Bakit ba ako nag-host dito? Kita niya na naman ako. Ayan, sige po, Eh, tayo naman. Oh, ayan, Mentor Francia ha, may basbas ka ni Mentor Arya na. It is finished na daw, so December talaga. Okay, mga men, sige po. B-sign first page, mentors. 1, 2, 3. Second page po. Yan, sige po. 1, 2, 3. Smile lang mga mens. Okay, third page po. B-sign mentors. 1, 2, 3. Fourth page. Okay, 1, 2, 3. Ayan, fifth. 1, 2, 3. Okay, last page po. 1, 2, 3. Ayan, mga mentors, iwagayway natin ang ating appreciation po. Ano kay Mentor Arya? Sino yung mga nagsulat? Okay, mga mens ha. Oh, Mentor Aryan ha. Ayan nakalagay dyan ha.
Kaya kaya yung mga nagsusulat talaga, yan talaga yung mga yayaman kasi ito ang old culture. So, ayan, Mens, itong ating appreciation namin sa'yo na kami mga nakatungo talaga habang ikaw ay nagsasalita. So, thank you so much, Mentor Aryan. And if may, Mens, pwede pa ba? Kahit ano, 3 lang, Mens? Pwede pa kaya pa ng time mo, Mens? Sige, Mens, go lang. Okay, mga Mens, if may question kayo kay Mentor Aryan, kuha po tayo ng 3. Okay, pakibilisan na lang, mentors, kasi ang ating Mentor Aryan ay syempre whole day din po yang may ano no, may mga ganap, kaya para mas makapagpahinga din po siya ng hindi na mapuyat. So pakibilisan mga mentors, if may mga question kayo. Go ahead, Mentor Francia. Thank you so much again, Mentor Francia. Sige po. Ayun, mga kapatid, wag na po tayong mahiya. Minsan lang nating mahagilap ang ating Mother Titan. So, mag-ano na po, mag-unmute kung sino yung may question. Iwagayway ang kamay. Or mag-unmute right away. So, 3 lang po. Mentor Josibel, sige po, kayo na po. So magandang hapon po, Mentor Arian. Maraming salamat po sa magandang training ngayong hapon na to. Masasabi kong ito ang pinakamagandang training na naatinan ko. So very excited po at napakarami po talagang natutunan, marami po talagang tumanim at sabihin po natin talagang reels po lahat yung mga sinabi po ninyo. At ang hindi po actually tanong, gusto ko po talagang mag-compliment sa inyo na ang itinuro po ninyo ay isang malaking inspirasyon sa amin, lalo na po sa akin. Kasi talagang ito na rin po ang gusto kong gawing maging trabaho. At matanda na rin naman po, so kailangan na talagang siguraduhin yung future ng mga maiiwanang mga mahal sa buhay sa pagdating ng araw na talagang kailangang i-enjoy din natin ang makasama pa sila. Maraming salamat, Mentor Arian. Iyan na po. Thank you. Ay, Tita Jo, thank you so much. Saan po kayong lugar? Nandito po ako sa Rome ngayon. Ay, talaga, nag-meet Yes. ba tayo, Tita Jo, dyan? Yes, opo. May picture nga rin po tayo. Ay, grabe naman, Tita Jo. Tita Jo, nako, ang dami-dami mo pang pwedeng ma-share ng ating ng ating opportunity. And syempre, of course, meron ka mga testimony na mai-share mo. Basta lagi mo tandaan, wala sa edad 'yan, okay? Wala sa edad. Sabi nga, lagi ko tong inaano na marami pong networker na kumbaga naging successful pa, hindi dahil sa marami silang experience, kundi talagang sumubok sila kahit ang kasabayan nila mga bata pa. Kaya hindi ako naniniwala na parang part-time mo lang 'to, hindi, basta mag-goal ka din kaya mong makuha. Wala sa wala sa edad po. So, thank you po sa time niyo, thank you po sa time. See you po ulit diyan. Thank you po. Ayun, maraming salamat po, Mentor Josie. Tama po si Mentor Josie, no? Kailangan nating habulin ng oras para may maiwan sa ating mga family, 'di ba? So, sino pa po ang gustong magtanong or wag natin palampasin ang araw na to. Ayun, si Mentor Hello Rovely. po. Yes, ako po. Amazing morning po sa ating lahat. It's my pleasure po na makaka-share ulit po ako ng Zoom kasi I've been working po. Nagtatrabaho po kasi ako sa oras na ito. Pero naglagay po talaga ako ng hearing aid habang ng auriculare, ng earphone para po talagang mapakinggan. Thank you so much po, Mentor Arian. Marami po talaga akong natutunan. Kasi sa tagal ko na pong nagtatrabaho bilang OFW, siguro nga po kung nakilala ko si IM ng mas maaga, siguro po mas maaga na akong bumitaw sa pag-OFW. Pero sabi nga po nyo, may panahon pa. May panahon pa po kasi
Kasi siguro po nagpapamula pa lang po kami, nagpapamula pa lang po ako na magkaroon ng team dito sa Udine, Italy. Pero in God's will po, time will come. Magkakaroon din po kami ng organisasyon na magkakaroon kami ng financial freedom na hindi na po lagi kami magtatrabaho bilang OFW kasi nakakapagod din naman po. Almost 23 years na po ako nagtatrabaho pero sa nakita ko po sa inyo is nakaka-inspire po talaga lahat ng mentor na nakita ko po noong May sa Rome, nakaka-inspire po talaga. Kasi nagawa po niyong trabahuhin ng ilang taon lamang may nasasabi na po kayo samantalang po kami 23 years na po akong OFW. Parang ganun at ganun pa rin po kasi may nasabi na po pero hindi po sapat, ibig po sabihin, hindi po sapat sa pagtanda yung aming ipon, yung aming kinita sa pagiging OFW. Kaya nga po, darating yung pong time na ipo-full time po namin talaga ang I Am Worldwide. Thank you po, napakadami ko pong natutunan sa inyo pong training ngayong araw na ito. Thank you so much po, Mentor Arian, at thank you din po, Mentor Francia. Salamat po sa inyo and God bless us all po. Ay, grabe. Thank you, Ate Robilyn. Grabe ka naman, 23 years. Ito lang masasabi ko sa'yo. Kung nakaya mong magtrabaho para sa iba ng 23 years, kaya mo din trabahuin ang I Am Worldwide na ibigay mo ang quality time ng 5 years lang. Sinasabi ko sa'yo, kung pagtyagaan mo yan, mas kaya mong pagtyagaan ng I Am Worldwide. Kasi ito, after mo 5 years, pwede ka na talagang, pwede mo nang kalimutan na 30 years pa, magtatrabaho pa ako. So dito, at least, alam mo na yung pupuntahan mo, bigyan mo lang ng quality time, kahit konting oras, basta quality time. Mag-set ka ng ng time frame na dapat gantong year tapos na ako. So kailangan ko magsakripisyo muna ngayon. Ganun lang naman yun eh. Pumudo ka na ngayon para anytime, pag nagbakasyon ka, na option ko na lang kung magbabalik ako sa trabaho. Yun ang goal ko sa'yo dapat meron kang time frame. Thank you. Thank you so much po, Mentor Arian. Salamat Welcome po na po. marami. Thank you po. Ayun, mga kapatid, isa na lang po. Kasi alam nating late na Ako si po, pwede po, Ayun. Tatay Larry. Nagulat naman ako kay Tatay Larry. O, diba, Boy Scout? Sorry po, nasa Sige po, trabaho Tatay lang po Larry. pero okay. Amazing morning po. Nasa trabaho si Tatay pero hindi ko pwedeng palampasin, syempre. Kahit marinig mo lang yung pangalan niya, talagang mangangatal ka na. Pero yung katal na iniidolo natin siya, lalo na silang mag-asawa ni Coach Mike dahil nga kung ano yung mga pinagdaanan nila talagang sisiksik sa utak mo dahil nagawa nila. So habang ginagawa nila, gagawin din natin. Lalo-lalo na yung mga OFW kasi ilang beses na namin silang nakasama. Nakita nila yung sitwasyon namin dito. Pero talagang tumatatak sa isip pa natin kung ano yung mga words of wisdom na sinasabi nila na talagang gusto nilang hanguin yung OFW na kung maaari, bawasan na yung mga OFW at gawin ito talagang business na ito. Kaya sa ngayon, talagang hindi naaalis sa isipan ko yung mga sinasabi nila, lalo na yung sinasabi ni Coach Mike. At habang naroroon na para kang gusto mo na mag-give up, pero hindi. Kasi naroon yung word of wisdom ni Coach Mike at saka ni Mentor Arian. Kaya talagang mataas yung pagtingin namin sa inyo. Same as Mother Wolf kasi kung ano yung ginagawa ninyo talagang yun ang aming sinusundan. At maganda yung larawan na ibinibigay nyo sa mga OFW. At sana nga ay huwag kayong magsawa at alam ko namang hindi kayo magsasawa. So thank you po Mother Titans at makikita-kita po ulit tayo dyan sa Pilipinas. Tatay Larry, na-miss naman kita. Ang pabaong kopya ni Tatay Larry. Tatay, na-miss kita. Ikaw din. Kailangan Miss you too. ang tagal mo na rin nagwo-work. So, ang goal natin talaga ay mga mens. Kailangan na kayo, ma-enjoy nyo yung life, no? Kasi ang gusto natin mangyari sa inyo, mens, yung pag kayo naka-build, yung hindi pa may enjoy nyo pa. Yung tipong, alam mo,
naiiyak ako dun sa point na, nandyan kayo, pero hindi kayo yung pinuntahan namin, hindi nyo basta napupuntahan. Alam mo yon. So, gusto kong ma-experience nyo yung buhay na nag-iintay na lang ng incentive ni IAM, na-hit nyo yon. Ganun, mens, ang gusto namin mangyari sa inyo. Kaya, as much as possible, sabi ko, sino ang next na magpo-full time? Kasi nagawa ni Mentor Claire, nagawa ni Mentor Kat, 'di ba? Sino ang next? Yun ang next na parang ito mga to, wala naman tong trabaho, pero nakasurvive. Ibig sabihin, guys, meron talagang susunod kung kayo po ay maniniwala lang at saka ibibigay nyo talaga yung tiwala nyo kay I Am Worldwide na kaya natin mabuhay na I Am Worldwide lang. Huwag kang matakot, pero habang nandun ka sa proseso na may plano ka, di gawin mo yung part mo, itodo mo talaga. Kailangan kasi makabuild ka talaga at maka-establish ng grupo para the moment na gusto mo na mag full time, ready na rin syempre yung yung account mo kay I Am Worldwide. Again, tatay, thank you so much. I know sobrang sipag niyo po dyan. I'm so excited na dumating yung time na, mens, full time na ako. Mens, wala na akong work. Tara na iikot na tayo dito sa Italy kahit anong araw. O, diba? Magagala na tayo. Yung tipong pag tinawag ko si Tatay Larry, si Mayora, wala nang oras. Ay, mens, may trabaho ko niyan. Mens, dapat dumating talaga tayo sa time na, anong araw nyo gusto? Pwede kami. Ganon, mens. Yun yung natin. Ang goal natin sa inyo. Pupunta lang tayo sa Italy para pumunta sa outlet at doon, mens, magtambay ulit doon sa Spanish step. Jarlene, doon tayo kumain ng McDo ng Italy. Nakakamiss naman. Namimiss ko kayo. Anyway, ayokong umiyak dito. Pero, Mayora, nakakamiss Si Mayora yung iba talaga pag may kotse, di ba? Unang punta namin, iba yung kotse ni Mayora. Pinakitaan kami, mens. Mercedes-Benz, sinakay talaga si Mentor May sa unahan. Iba na yung ine-expect ko, mens, pagbalik ko dyan. Ang gusto ko, 2-seater na lang. Pakitaan mo kami, Mayora, kung sino ka. Ipakita mo kung sino ka. Mens, excited kami yung mga maglalabas ng sports car dyan. Ang sarap siguro umikot sa Rome noon, tas malamig yung punta, no, tas naka-top down. Oh, gusto kong ma-experience yun dyan. Kasi pwede, nagdadrive si Mayora, oh. Sino kaya maglalabas? Parang Jasmine ata yung, pangalan nung yung pwede nang maglabas ng 2-door. Meron po bang Jasmine Casini ang pangalan dito? Nandito ba siya? Parang, dito ba team yun? Alam ko Jasmine Casini yung anytime pwedeng maglabas ng 2-door. Oo, si Mentor Jas, parang wala. Nandito ba si Ate Jas? Team Wolves, nandito? Ate Jas, magparamdam ka, galawin mo ang baso. Kami excited mens gumala ng nang magpaikot-ikot ng Roma at ma-experience magpunta ng Florence na naka-top down. Hindi ko alam po paano tayo magkakasya na 2-door lang yan. Mens, experience nyo naman sa atin, mens, ang magkaroon ng 2-door dyan. Kasi si Mentor Claire, may 2-door dito. Ay, nata-top down. Pakitaan nyo, mens, kung sino kayo. Pakitaan. Ay, excited kami talaga. Yung ibang pagpunta namin dyan, ibang level na talaga. Nasaan si Ate Jazz? Ate Jazz, kami ay nag-i-expect. Dito talaga. Pero mga men, gulatin nyo naman, mens, ang mentor nyo. Jarlene, abay nag-iintay ako, nagugulatin mo kami. Pero nagulat kami, ang saya ng love life mo. Ibang gulat naman kaya ang gawin mo, mens. Oo, mens. Ibang gulat naman ang gawin nyo sa amin dyan. Pero excited kami ulit, mens, 2024. Alam namin na iba na ang, ibang-iba na yung mga nandito. Grabe. Grabe din yung ginawa ng 2023 sa atin. Kaya, again, guys, congratulations and we love you. We miss you.
magkita-kita po tayo ulit dyan. Si Mentor Claire naman, see you here. Yung mentor mo na, alam mo yun, gusto na ulit umuwi ng Pilipinas. Ay guys magkita-kita tayo sa April 20, Team Titans, lahat na magkukorea. Diyos ko, mag-uwian na kayo at ito ay masaya. Diyos ko, naka-Metro 10 tayo mga kapatid. Ito ang unang-unang event natin na bongga. Mag-gown ka talaga. Okay, kung hindi ka nakakapagpariban dyan, nakakapagpakulot, magpakulot ka talaga dito at gamitin mo yung pangmalakasan mo dito. Okay? Mayora, sagot ko na ang gown mo. Ano? Kita mo kung sino ka, April 20. See you, mentors. God bless. I miss you guys. Mahal tela. Wala na ako ng sagot nga dito eh. Baka sabihin mo naman, sa lugawan lang kita papakainin. Umuwi ka muna. Sa Okada tayo. See you. Basta, sa Tudor na kami sasakay dyan, ha? Sa Tudor na lang kami sasakay. See you, mentors. God bless. Oh, dito na tayo nagchismisan eh. Na-miss ko kayo, guys. Ayun, maraming salamat po, Tatay Larry, of course, sa ating Mother Titans. Once again, maraming salamat po, Mentor Arian, at sa iyong pagbabasbas. Maraming salamat po. Mga mentors, wag muna po tayong aalis at ipag-pray po muna natin ang ating Mother Titans. So, may I ask everyone to bow down our head para i-bless po tayo. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Father God, maraming salamat po sa oras na ito at marami po kaming natutunan. Naway maisagawa po namin lahat ng wisdom at knowledge na naibahagi sa amin ng aming Mother Titan, Mentor Arian. Naway maging bukas ang puso't isipan lagi ng bawat isa sa amin para lahat kami ay matuto at magabayan ng aming mga mentors. Salamat po ulit sa buhay ng mga top mentors. I-claim na po namin lahat ng goals namin this year ay makamit po namin at lahat po ng blessings, lahat ng pagpapala at lahat ng learnings naway may sa isip at may isa puso namin at syempre samahan ng aksyon. Yun lang po. We all ask this at gabayan niyo po sana ang aming mga family na nasa ibang lugar pa ngayon at mga commenters na nasa labas pa at nasa work. So lahat po sana ay maging maayos ang kalagayan kahit nasa iba't ibang lugar po kami. So we all ask this. In Jesus' name, we all say Amen. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Mga kapatid, mag-unmute po tayo para magpa-thank you po tayo sa ating Mother Titans. At wag po kayong aalis. Okay? May konting reminders lang po si Mentor Claire. So, yun. Mga kapatid, pwede na po kayo mag-unmute. Thank you, so much Mentor for Arian. Mentor Arian. God bless you.